Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita! Alas 6:27 ang ating oras. Ay, mga textmates, mga text partners, Yan. mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, kumusta kayo dyan? Oo. Kumusta dyan sa inyong lugar? Kayo ba'y binubuhusan na ng ulan at hangin? Tandaan po natin yung binanggit po kanina ng ni Veronica ng Pag-asa, malalakas ang pag-ulan. Especially doon binanggit po yung lalawigan ng Mindoro. Occidental. Kaya nga eh. Oo, Pero yan Mindoro, daw ay dahil sa habagat. Habagat, oo. Napipinpoint pala ng radar yun. Medyo nakaka-amaze na ngayon. Nakakatuwa na ngayon na may ganyan na po tayong mga gamit. May kakayahan na tayo sa ganyan. Sa Lian, saan to, Kuyang Batangas. Chris Lunod, sa Lian, Batangas. Batangas yan, oo. Lakas ng hangin at pabugso-bugso ang ulan. Ayan. Magbigay ho kayo ng update ng sitwasyon sa inyong lugar. Pwede ho kayong mag-send ng mga messages sa amin dito sa DZRH. Ano tong text line na ba na ginagamit natin? Ito. 0919-282-6485. Yan. Ayan, pwede rin po sa YouTube. Sa YouTube. Sa Facebook. Facebook. Ayan, pwede ho kayong magbigay ng SITNER, Situational Report, Ayan. sa inyong lugar. Samantala, sinuspindi na ang klase sa ilang lugar dito sa Metro Manila ngayong araw dahil sa epekto ng Bagyong Inday at pinalakas na habagat. Kabilang sa mga nagkansala na ng pasok ay ang lungsod ng Maynila, Kinder, Senior High, Public and Private. Ang Caloocan ay all levels. Valenzuela, all levels. Las Piñas, all level. Ang Quezon City ay mula sa mga bata lang, elementarya. Ayan. Ang Mandaluyong ay walang in-person classes, preschool to grade 12, public and private. Ibig sabihin, in-person lang wala. So meron kayong online o kung ano man yung iba pang mga pamamaraan na ginagawa. Sa Marikina, all levels, public and private. Ganun din sa San Juan, all levels, public and private. Puntahan nga natin, kumbachero, ang Central Luzon. Kumusta kaya doon? Malakas na ba ang mga pag-ulan? Kasama ang mga ilang probinsya ng Central Luzon, kumbachero, sa sinabi ng Pag-asa, nabubuhusan ng malakas na ulan. RH25, Grace Ansano. Coming, Grace! Ka Jerry, Ka Tunying, exact location natin, nandito tayo ngayon sa Tuguegarao City, sa lalawigan ng Cagayan. Sa ngayon, simula pa kahapon, mainit ang panahon, maalinsangan, at nakikita pa rin si Haring Araw. Pero sa sitwasyong ito, nananatiling nakadeploy ang mga tauhan ng PDRMO, gayon din ang mga tauhan ng DPWH sa kanilang mga station. Tinututukan pa rin ng provincial government ng Cagayan ang Northern Municipality. Bagamat kanina nakikipag-ugnayan na tayo sa NDRMO sa bayan ng Santa Ana, kung saan ito yung sinasabi na pwedeng mahagip ng tilamsik ng ulan at hangin dala nitong ang si Bagyong Inday. At although bumaba na ang typhoon signal nito mula sa super typhoon, ngayon ay typhoon na lamang, pero ang gusto ng maraming mga magsasaka dito sa lalawigan ng Cagayan, maramdaman nila ang ulan. Dahil ulan ang gusto nila. Grace, ano? Kasi parang yung pinapakita mong video sa amin, parang sarap lang maglakad-lakad eh. Walang Walang ulan. ulan. Hanggang ngayon, Grace, walang ulan? yes, wala talaga. As in, kanina kausap ko lang din si Mr. Welly Rapsing ng PDRMO, ay
mula sa mga field na mga tao at ating ang inaalam ang bawat bayan, itong northern municipalities, lalo na mula Santa Ana hanggang sa May Apari, Ballesteros, yan mga lugar na yan. Wala, hindi nila nararamdaman yung mga pagbuhos ng ulan. Wala pa, ano. Kaya pala malungkot yung mga taga Isabela din. Sabi, may liquor ban pa naman daw doon, pero wala namang ulan. Pagka pala may storm signal dyan, typhoon signal, Bawal uminom. bawal uminom. Bawal. Oo. Kaya sabi daw ni Governor dito Albano, bawal uminom dito. Baka pulutanin nyo lang yung mga president's fish yan. Yung mga water activities sa mga dalampasigan, bawal. Ay talaga, bawal pag ganyan. Hindi sila makapag-tampisaw sa karagatan dito nga sa mga dalampasigan sa bahagi ng Cagayan. Pero humihingi ng ulan pala ang mga magsasaka, ano? Kaya nga, dancing, anong tawag doon? Yung sayaw para bumuhos ulan. Yan, ang gagawin nila para nga maramdaman at nang matighaw ang Para matighaw ang uhaw. Ang uhaw. Uhaw ng lupa. uhaw. Tawa ng lupa. Yan ang kailangan talaga. Nakita ko nga dun sa bahagi ng Ballesteros, yung mga tanim nilang mais, naku, kawawa. Nako. Hindi naman. Saan mo nakakita ang bagyong walang ulan? Ano doon? Ano yan? Tigang ba ang Tigang na tigang ang lupa. ang lupa Kawawa dyan? yung mga mais daw eh. Tigang na tigang ang uhaw na lupa. Yun. Parang pelikula. Parang pelikula na yan. Itinatampok si Grace Ansano At si Orestes Ojeda. at si Orestes Ojeda. Mother, sino ba yung mga kilala mong ball star dati? Gino Antonio. At George Estregan. Lumayo ka pa naman eh. Akala namin nandito ka lang sa Central Luzon. Nasa Northern Luzon ka Nasa pala. Cagayan eh. Layo. Nandito lang ko sa Northern Luzon simula sa kahapon. At yun nga, mukhang although natutuwa naman yung ibang mga residente dahil nga hindi matindi yung pagtama, di ba, super typhoon, unang sinabi, ulan ang kailangan nila. Pero ready naman yung mga ating mga leader, yung mga LGU, provincial government, si Governor Edgardo Aglipay at si Vice Governor Manny Mambak hapon Umuwi ka na daw sa Baler. Tama na daw yung cover. Umuwi ka na daw sa... At wala naman daw dyan. Layo pa naman ang binyahe mo. Ang lalaki ng alon doon mula po kahapon. Yun naman dinadayo namin dun eh. Yung kaming mga surfer. Mga surfer, yun ang aming pinupuntahan talaga yan sa sa Dipakulaw. Thank you, Ating Grace. Mag-ingat ka sa pagbibiyahe. Ha? Ingat. Salamat. Salamat din, Katunying Jerry. Yan ang ating live report mula rito sa lalawigan ng Cagayan. Ito si RH25, Grace Vera Santano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Grace. Butihan mo kong Bacherot. Nakikinig pala sa atin ang kagalang-galang at nagbe-birthday pa naman ngayon. Sino? Na si Paul Bea. Si Paul. Si Paul. Birthday Happy ngayon ni birthday, Paul. Happy birthday. Si Tina Nolasco dito sa Maynila. Sinusubaybayan niya ang mga pangyayari at kung May ulan-ulan na rito, at kung tama lang ba na nagsuspindi na ng klase si Yorme. O sa bagay kanina nung sa gawing QC medyo parang ambon. Parang wala pang senyales. Dito basa na sa Maynila. Basa na sa Maynila. Kasi Parang masaya dumana. Parang masayang-masaya dito eh. Napapaluha sa saya si Yorme eh. Kaya parang bumabaha daw ng luha dahil nagawa na nila ang angioplasty sa ospital ng Maynila libre. Nakakapag-angioplasty na sila libre. Dapat pala si Igan diyan na lang nagpunta. Oo nga eh. Igan. Libre pala dito. Kaya masayang-masaya. Ito daw po yung ang third angioplasty procedure na ginawa sa ospital ng Maynila Nang libre. that was successfully performed. Libre. Kahit 5 daw, walang binayaran yung pasyente sa labas o sa pribado. So, ano yan? Abuti ng mga 1.5 million to. Pangatlong beses pa lang na ginawa. Pangatlong beses pa lang
lang na ano ginawa ba yan? dito. Ano ba mga gumagawa dyan? Mga estudyante? Mga estudyante. hindi. Ano ba? Ba't ba umuho ko siya? Hindi. Akala ko kasi parang bagong-bago pa lang ang angioplasty. Ang tagal na ng angioplasty. Oo, matagal na. Pero ito kasi, gawa nga nung kumbatsero, ito'y Para mga libre. makabagong teknolohiya na ang ginagamit nila at libre. Oo. Sa private hospitals daw, gagastos ka ng mga 975,000 to napakamahal. 1.5 million. Pero dito, Napakamahal na yan. zero, sabi ni Mayor. Obo. Zero. Really? Really? Courtesy of taxpayers money ng Maynila. Kailangan taga Maynila ka. Taga Maynila. Pero ang sumagot nung angioplasty na yon na ginawa kahapon ay ang mga taxpayers ng Maynila. Ayun. Pera ng Maynila, mga taga Maynila. Galing, yan, galing. Congratulations. So, yan din ba ang mga, bukod sa libre, baka naman dati nang may nagagawang angioplasty dyan? O Ito ito'y first time? Ito, third to, kumbatsero. Third time. Third successfully performed angioplasty. Angioplasty. Baka yung mga nakaraan hindi success. Nalilito kasi kami. Gulat na gulat kasi si kumbatsero. Bakit ospital walang angioplasty? Tsaka, yun nga, para tuloy estudyante, mga bagong estudyante, ang tumira. na ngayon successful na! Sa wakas. Kaya tinatanong ko, yan ba dati nang nagagawa dyan o ngayon lang ginawa na libre? Baka dahil sa libre. Baka, Yorme, paliwanag mo sa amin to. CBC. Yung bang mga nauna hindi successful. O kaya naman, successful man. May bayad. Ay, may bayad. Ayan, Pasensya ka na. Kulang. Kulang lang ho sa impormasyon. Si NBI Director Melvin Chicago Matibag ay nagtutulos na ng serga dyan sa bahay nila sa Binyang. Baka daw malakas ang Lumakas sa ulan. lumakas ang ulan. Sige nga, RH9, Tina Nolasco. Kamintina! Good morning, Katunying, Ka Jerry. Dito sa Liwasang Bonifacio ay basa ang kalsada pero wala pa namang malalakas na buhos ng ulan. Pero una nating naobserbahan dito yung maagang pag-set up ng LED screen at stage dito sa Liwasan na gagamitin para sa isasagawang interfaith rally against corruption na pangungunahan ng grupong United People Youth Initiative o UPI. Magisimula ang protesta mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi ngayong Biyernes kung saan inaasahang makikisa ang iba't ibang Christian churches at denomination. Inaasahang dadalo rin ang mga grupo ng katutubo, mga civic organization, labor groups, mga kabataan, mga mula sa business group, akademya at mga ordinaryong mamamayan. Una nang sinabi ng UPI na isang mapayapang pagtitipon ang kanilang isasagawang aktibidad kung saan bandang alas 6 ng gabi sama-sama silang pagdarasal para sa pagkakaisa at kolektibong aksyon tungo nila sa isang bansang malaya sa korupsyon. Sa ngayon, maaliwalas at wala pang mga release dito sa Liwasan. Pero nga, nakatayo na itong stage at isinasagawa yung mga pinal na preparasyon. Sarado rin ang ilang kalsada sa Kamaynilaan, partikular dito sa kabaan ng Magallanes Drive sa pagitan ng Lumang Post Office at Liwasang Bonifacio. At wala pa tayong nakikitang ibang aktibidad sa paligid ng Liwasan sa ngayon. Pero sa picture mo, Tina, tsaka sa nakita ko kanina, parang ang kalangitan, ang sitwasyon dito sa Maynila, para talagang may paparating na bagyo no? Oo, bahagyang makulimlim at may mga maihinang hangin tayong nararanasan dito at maihinang pag-ambon. Pabugso-bugso lamang pero mukhang mamayang hapon mukhang uulanin itong isasagawang interfaith rally ng grupong UPI. Ako, bantayan natin yan. Tina, yung bang pinag-uusapan namin tungkol sa angioplasty na narinig mo? Baka pwede tanong mo naman kay Yorme kung may matatanong ka. Gulat na gulat kasi si Kumbatsero, bakit pangatlong pagkakataon palang, tagal-tagal na ng angioplasty. Oo, na ginawa dyan sa ospital ng Maynila. Ito ba pangatlong pagkakataon na successful? O pangatlong pagkakataon lamang na libre? Na libre. Oo. Paki-check. Linawin natin yan kung ito ba ay pangatlong taong o tatlong beses na successful o ito pa lamang yung successful.
Diniin mo pa. Thank you. Thank you, Tina. Thank you, Tina. Katunying. Ito ang Charles na ikinadalas ko para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ito po Baha. naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check. Takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. Yeehaw! Ay, Nanay Jenny lang Rosa. tayo. Ay, Nanay Jenny. Nanay Jenny, kumusta na po kayo? Ang importante. Laging nakatutok si Nanay Jenny. Oo, saka ang importante, napapangiti pa rin namin kayo. Gustong-gusto pa naman daw niya magpa-angioplasty para natakot na siya dahil sa kalokohan natin. Hindi, wag ko kayong matatakot magpa-angioplasty. Simple lang ang Kung angioplasty. kailangan Ako, talaga. di ba, naikwento ko yan tagal din 10 yan. years ago. Tagal na, 10 years ago. Na pinanood ko pa kung nung habang ginagawa. Tapos nung may mapagkwentuhan ako, gulat na gulat sila. So akala ko noon yung ganong procedure parang Pangkaraniwan para lang may lagnat na kung ano. Yung pala big deal pala yon. Big deal. Kasi nung... Mabuti na lang na ganun lang ang tingin ko dahil hindi ako masyadong kinabahan. Totoo. Kinabahan ako nung tapos na nung makarinig ako ng mga kwento katulad nung ang nanay ko ay na-angioplasty. Kasi ang procedure mag-i-angiogram ka muna. Angiogram, Para malaman kung may bara. At ilan ang may bara at nasaan yung bara. Ayan, kung nasaan. Tapos nung in-schedule na yung angioplasty, heart center Heart center sa heart yan. center Ako kasi 2005. Ako kasi sa Chinese General Hospital. Ayan, Nung araw, si Dr. James Ho, ayan, si Dr. James Ho. Napakahusay na gumawa kay heart nanay. surgeon yan. Sa singit idinaan. Sa singit. Noon medyo Tama. old school pa yun Old school pa Kaya yun. nung kinukwento mo na Dito na lang sa si braso. Kumbachero po parang outpatient lang, parang emergency, dumaan lang Tapos umuwi na nung hapot, nagprograma Martes yun na Kumbachero. Tapos pumasok kami ron ng alas 8. Pinalabas na ako ng alas 12. Tapos sabi ko, Doc, may trabaho ako mamaya, may program mo ako. Mag-program ka na. Kaya nga, pumasok ka na. Kaya akala ko hindi natuloy Kaya nagkukwento ako ron. Tapos tinanong ko pa bago ako malis. Nga pala, Doc, kaya ko pa kayang magbisikleta? Kasi nagbibisikleta ako lagi. Yung kinukwento mo sa akin dun sa Timberland. Kaboji! Yung nagbabike ka dun sa Wall ang tawag doon. Wall. Ayop sa yabang. Iniyayabang ko na nga Ang hirap nun. Alam niyo po yung kaya po wall, di ba? Ito po yung patag, ito yung patag. So ito yung wall. Ayan yung wall. Wall. So 90 degrees po yan. Aakyatin mo yan. Aakyatin niya yun, 90 degrees. Intindi. Kahit itanong mo kay Kaboji dyan sa Bikers Cafe. Dyan sila ngayon. Ayan, Nakikinig sila ngayon dyan. Ganon talaga yun. At hindi lang isa yun. Tatlo yun. Wall. 1, 2, 3 yan. So wall pala yun. Ang sabi sa atin, kailan ka ba nagbabike? Tuesday yun, nung in-angioplasty ako, tuwing weekend tuwing Sabado. Sa Sabado, bisikleta ka na. Pwede na. Pwede na kagad. Pambira. Bakit tinakot yun ng katakot-takot na pananakot si Igan? Igan, okay ka na ba? Okay lang? Pagaling ka kaagad, Igan. Katapos lang din ng isang successful angioplasty. Diyan din sa heart center. Sa heart center. Pero dito pala sa Manila, meron na ganyang programa na libre. Ang mahal niyan. Mahal yan. Medyo mahal. Professional fee pa lang dyan, kumbachero. Bibilang na ng daan-daan libo. Totoo, naalala ko, 2005 malaki na rin yung
Kung yun, yung katakot-takot na Mahal- kung saan mahal ako humingi yun. ng guarantee letter nun eh. Talaga. Kung saan ako humingi. Dahil ang heart center ay may mga guarantee letter dyan, yung mga ibang senador, Yan, ang ibang kongresista. Ayan. Sa akin naman, si Dr. Timothy D. Oo. ang nag-angioplasty sa akin. Nung, Mahal bang maningil yung si Dr. Doc, Timothy D? Magkano ba? Dahil ikaw naman ay hindi iba. Ganon din matumira si Parang Dr. natuto rin sa'yo. Ikaw naman ay hindi iba. Ay, ganito na lang. Ganon. Napakahusay yan si Dr. Timothy D. Yung Kilalang airpot, yung kilala yan. airpot niya ang legend din, di ba? Dahil sa siyang head ng heart section ng Chinese General Hospital. Yan, mag-iingat po tayo. Ang importante po ay alam natin na meron tayong kung meron tayong karamdaman para mareremedyohan po natin. Hindi yung ayoko magpa-check up. Andako, Ayoko magpa-check up, natatakot ako. Di baling hindi ko na alam yung sakit ko. Ayun, Mamatay na kung mamatay. Yoks, Mariosep yun. Yun ang karaniwang naririnig natin eh. Mas natatakot daw sila. Natatakot sila kaya ayaw nang magpa-check up. Kaya tuloy dun sa puntong maaga pa. Yung early detection ang importante kasi. Yes. Lumala na nung lumala. Hanggang sa nung magpa-check up, Hindi na hindi na kaya. Hindi na tama. kaya. Nako, Chillax lang tayo. Chill lang, ngayon. chill. Habang sinusubaybayan natin ang lahat ng political noise, pero sinusubaybayan din ho natin itong bagyong Inday, nahahatak ng habagat at pagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Mamaya makikibalita rin tayo dahil sa this coming July 12, Kailan? Engineer Tony Engineer Nanggel. Tony Nanggel. This coming July 12, July 12, meron it's a pala, Sunday. meron pala tayong gugunitain. Ito pala yung panahong nagdesisyon ang United Nation Convention of the Law of the Sea tungkol dyan sa West Philippine Sea. Ito yung arbitral ruling. Na nagpatunay at nagkumilala sa karapatan ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Philippine Sea. Ayan. Mamaya po, sandali po lamang, 6 na minuto na lang. Katotoy, ikaw ba yan? 6 na minuto na lang makalipas po ang bago ang ika-7 ng gabi. Umaga pala. Paringet, ikaw na muna. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha. Ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Hey, Tatay Bonnie Aporo. Tatay Bonnie Aporo, na nandyan ka Nasaan ba ba? sa South Korea ngayon? Nakatutok Uy, daw South sila Korea? kahit na nasa South Korea. Tingnan mo nga. Hinay-hinay sa kimchi, ha? Hinay-hinay sa... Si Ate Claire ng Unilab nakatutok sa atin, happy birthday. At kay Lasco, happy birthday kay Dean Isagani Sabado, ang Dean ng New Era University College of Accountancy. Happy birthday. Ambon lang dito sa amin sa Canlubang, Laguna, sabi ni ka Jerry Labasan. Na nagbibigay ng situational report sa ayan. inyong mga lugar. Eto, tamang-tama, kumausap tayo. Ang makakausap po natin ay dating AFP Chief of Staff. Ayan. Na ngayon ay siya pala ang Presidential Office for Maritime Concerns. Ayan. Siya ang Tama-tama. presidential assistant Presidential Assistant. or advisor. Ayan, ang tinutukoy po natin ay si dating AFP Chief, si General Andres Centino. General Centino, Magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Jerry at Katoning, sir. At sa ating mga pakinig ngayong umaga. Opo. Kumusta po, General? Long time no see, no hear. Opo, mabuti naman at salamat. At ito, after my service sa Armed Forces, ako po ay tuloy-tuloy pa rin na nagsiservisyo bilang Presidential Assistant for Maritime Concerns. This is an office na na-create ng ating Presidente noong 2023. Ang Presidential Office for Maritime Concerns. Kasama na rin yung pagbuo ng National Maritime Council.
Oo. Hindi yung pala kayo nakapag bakasyon man lang. Yung iba after retirement, humihirit ng mga ilang buwan o taon na hindi mo na tatanggap ng posisyon. Para makapaglakwat siya, sabi ma-enjoy yung retirement kasama yung pamilya. Oo. Buti pinayagan kayo ni Mrs. na tumanggap ng government position. Okay naman po. Di ba? Supportive naman ho sila. Tuloy-tuloy tayo nagtatrabaho at magsiservisyo. Apo. Okay. Maritime Presidential Assistant for Maritime Concerns. So talagang nakatuto kayo dito sa West Philippine Sea. At sa West Philippine Sea at sa buong maritime domain ho natin. Lalo na nung nagkaroon tayo ng Maritime Zones Act na talagang na-identify na natin ang ating kabuuan ng ating maritime domain. Kasama na rin yung exclusive economic zone, not just on the western side, pati na ho sa east, saka north, saka southern parts ng ating maritime domain. Opo. Nabanggit na po namin kanina na gugunitain yung ikasampung anibersaryo ng naging arbitral ruling ng United Nations. Meron po ba tayong mga activities, Gerald? Opo, itong linggo, July 12, we will be observing yung 10th anniversary ng 2016 South China Sea Arbitral Award na handed out ng Permanent Court of Arbitration ng The Hague. Ito po ay isang victory para sa atin dahil na-affirm ho dito ang ating sovereign rights sa ating exclusive economic zone at mga parte ng West Philippine Sea. At ito rin ay isang landmark ruling dahil it invalidated yung excessive 9-dash line claim ng ating kapitbahay, ng China. Dahil ang sabi ng ruling, wala hong legal basis under UNCLOS ito. Ano pong mga activities ang mangyayari? Meron po bang handaan? Meron ba tayong mga kakatayang mga tuna? Mga shellfish? Opo, under the National Maritime Council, the Presidential Office of Maritime Concerns and in NTF-WPS, marami po tayong mga activities lined up. Actually, nagsimula na ito. Isang buwan na ho ang patuloy yung mga activities natin. Itong Sunday, meron tayong na organized na nationwide simultaneous blowing of ships' horns. Ito yung mga barko natin sabay-sabay na busina 10 times at 10 o'clock in the morning. 10 o'clock. Para mapakita yung solidarity natin na we are protecting our maritime rights na ibigay sa atin ng PCA, ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Ito po ba mga barkong pag-aari lang ng gobyerno o lahat ay inire-require ninyo o ni-encourage ninyo na sumama po dito kahit private? Kasama na po yung mga commercial vessels. Hindi natin direct but we just enjoin them at kasama na natin ang Philippine Navy, ang Philippine Coast Guard at lahat ng mga government agencies na may mga vessels na nasa mga ports o nasa dagat. And we also ask ang ating marina na maki-coordinate sa mga owners ng mga commercial vessels na kung maaari at makilahok sila sa ating activity na ito. Maganda po yan. Tama kayo. Ito po ay expression ng solidarity ng ating sambayanan dito po sa ruling na ito. Pero aside from that, meron pa ho ba kayong mga effort para po magamit naman natin to, kumbaga ma-optimize natin tong ruling na to. Dinededma lang naman kasi to ng China, di ba? Patuloy ho silang hindi kinikilala ang 2016 Arbitral Award. Kaya ho, tuloy-tuloy din natin na inaalam kung ano talaga nangyayari at ito ay ating pinapublish at binobroadcast natin kung what is actually happening dahil
kadalasan ay nababago ang narrative kung sila ang magsasalita. That's why it's important na sa side natin, tuloy-tuloy natin na nako-cover ang mga pangyayari, because it's the only way that the public and even the international community would know what's happening and what China is doing, violating our maritime rights in our exclusive economic zone. As we speak, gaano karami ho ba ang mga vapor ng China, ito man ay Coast Guard o kaya ay mga warships nila na nasa ating pong teritoryo ngayon? I don't have the exact figures, Anthony, pero we have always noted na persistent at marami hong naglalagi na doon sa ating karagatan, and they have been maintaining their presence doon kahit na ito ay labag sa 2016 Arbitral Award. Meron ba tayong pwedeng gawin doon? Kaya ba nating itaboy sila? Maski dyan, di inyo yan, amin yan. O it will only result in tensions? Ang ginagawa natin is patuloy tayo nagpapatrol, pero isa ding iniwasan din natin na magkaroon talaga ng escalation ng tensions. Ayan ho ay guidance naman ng ating Pangulo na to make sure that we assert our rights, but at the same time ensure na ma-prevent din yung pag-escalate ng tension. Dito po ba sa ruling na to, baka lang meron kaming namimiss ni Kumbachero, meron po bang kahit na isang bansa sa buong mundo na sumang-ayon sa China o kumampi sa China na in so far as ignoring the ruling of the United Nations court? Wala tayong, sa pagkakalam namin, wala hong ibang bansa maliban sa China na nag-reject ng ruling na ito. On the contrary, marami hong nagsusuporta at naniniwala on the rule of law at yung bisa ng ruling ng 2016. Marami hong mga bansa na sumusuporta sa atin whenever we invoke the award. At that is shown sa pag nagkakaroon na tayo ng maraming cooperative activities with our partners and allies and like-minded countries like ang neighbors natin sa Japan, Australia, the US, and so many other countries. Sa kabila naman, wala namang ibang bansa maliban sa China nagsasabi na hindi mabisa ang 2016 award. Oo. Pero parang tugtog na to eh. Parang smoke on the water. Mukhang ganun o ang tingin ng China diyan sa arbitral ruling na mawawala rin yan. Siguro parang magsasawa rin yan sa Pilipinas. Ang Pilipinas sa kakalaban sa atin, parang ganun ho nagiging treatment ng China. Sa tingin ho ba natin, gaano ba kahalaga sa kanila yung parte ng teritoryo na yan? Sa pag-aaral po ba ninyo, ganun katindi, ka-importante sa kanila yan? At bakit ganun ka-importante sa kanila? Importante itong lugar natin sa karagatan dahil marami yung potential source of minerals at mga potential energy source. Kaya ho talagang very valuable ang fish and aquatic resources, napakadami at napakahalaga. Kaya ho ito ay isang valuable at importanteng dapat nating maprotektahan. Siguro kung yung nasabi ho ninyo na ituloy-tuloy lang nilang gawin ang mga bagay na ito at mawawala ang visa, that will happen kung tayo ay tumigil din. Kaya dapat tuloy tayong manindigan, tuloy-tuloy tayong ipaglaban natin at magkaisa siguro Secretary, yun ang tingin ko importante, magkaisa tayo, yung lahat ng Pilipino should have
one voice, Unite. united voice dito. Kasi pagka tayo mismo nagbababag dito, tuwan-tuwa siguro yung China, no? Talaga. Opo, kaya nga ho, minabuti ho natin na talagang mga activities like itong simultaneous blowing of ships' horns ay ma-enjoy natin ang buong sambayanan. At hindi lang naman ho din sa blowing of ships' horns, pati ho yung mga nasa land, no? Pwede ho rin, kung at on Sunday at 10 o'clock, kung nasa mga sasakyan ho kayo, Sabay-sabay. pwede ho kayo pumusina ng 10 times sa 10 times. yung mga sasakyan at 10 o'clock in the morning ng Sunday. Opo. At kasama na rin ho natin ang mga simbahan. They will be ringing the church bells at 10 o'clock in the morning ganun, also. no? on Sunday. Tama. So, hindi lang pala mga vapor ang bubusina ng 10 times, 10 o'clock on Sunday. Pwede rin ang mga sasakyang panlupa, pwedeng makiisa. At ang sabi nyo, pati ang mga simbahan. Paano yung nakikita ko, Secretary, paano yun? Nakikita ko dyan sa mga tarangkahan ng mga simbahan. No blowing of horns. Siguro naman kung may mga violate tayo, we will just fly and abide. But lalo na ngayon, may bagyo rin. Yung mga barko na nandun sa mga lugar na may danger o may bad weather, pwede na ho silang Yes. unahin yung safety. Yung safety nila. Well, Secretary, salamat po sa oras. At tayo pong lahat magkikisa tayo. Kumbachero, baka pwede lang sagutin ni Ano ba yan? Secretary. Ano ba yan? Aha. Meron daw isa na namang may mga Chinese scholars na naman daw na nagsasabi na pati daw yung Batanes pag-aari ng China. Any response? Ito yung mga normal nilang narrative at dapat itong sagutin. Kasi kung hindi ito natin masagot, tuloy-tuloy nilang gagawin ito hanggang maging normal. Kaya nga, every time na meron silang mga narrative na alam natin na hindi naman totoo, dapat sagutin natin at tuloy-tuloy nating i-defend at i-correct. Kasi kung hindi natin gagawin ito, magiging normal para sa kanila. Yun ang style nila, nambubuisit. Hanggang sa magsawa ka na kasasagot. Magsawa ka sa kasasagot. Secretary, Salamat thank you. po. Mabuhay po kayo. Opo, Katunying at Bok Jerry, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Good morning. Good morning po. Presidential Assistant for Maritime Concerns, former AFP Chief General Andres Centino. Jerry Ba at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Presyo ng krudo bumagsak sa kabila ng panibagong pag-atake ng US sa Iran. LPG may taas presyo naman matapos ibalik ang excise tax. Mas mabilis na impeachment trial pinag-aaralan ng Senado. Batanes, inaangkin na rin ng Chinese scholars na bahagi ng China. Pilipinas, pumalag. General Hansel Marantan magre-retiro na ngayong araw, hirit na extension sa serbisyo tinanggihan ng Malacanang. NCAP violations, maaari nang i-check sa eGov.ph. Typhoon Inday, bahagyang bumagal at humina. 3 lugar sa Northern Luzon nasa ilalim pa rin ng signal number 2. Ilang lugar sa Metro Manila nagsuspende ng klase.
Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Bah. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita. At ang ating malakas promo dyan sa Barangay Carmona, Makati. Aba! At kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity sa aming pagbabalik. 7:14 ang ating oras. This time check is brought to you Balita. Ay teka, ito muna tayo. Diyan sa Barangay Carmona, Makati, may nanalo na! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. Go, go, go! Yes, Katonyeng Ka Jerry, dito nga sa Barangay Carmona, kung dyan sa lugar ni Tina kanina ay nagpakita ang haring araw, dito naman ay nawala ang haring araw at umaambo na ng malakas. Yan, tignan mo naman, nagtatakbuhan yung mga tao rito sa may barangay. Kapag lumakas, hindi na ambon yun. Ulan na yun. Umaambon ng malakas, ha? Kapag ambon, umaambon na malakas. ulan na kapag malakas. Ito paulan na, yan na, yung mga ganyan, yung mga malalaki na patak. Sambang Ito, paulan na sambang parte ang Carmona, alam namin sa ano yan sa Laguna yan eh. Dito na yan Sa Cavite yan, dating PRC. Aha. Yung, kung matatandaan nyo, dito sa may PRC, may dating karirahan, naging ano na ngayon, Circuit Makati na ngayon. Pero itong bahaging ito ng Barangay Carmona, yung dating hilera na mga bahay ng mga hinete, ng mga nangangarera. Yung kung tawagin ay quadra. Quadra. Yan, mga bahay ng mga hinete yan. Pero mukhang hinete rin tong Hinete ba yung winner natin? Dati po. Dati kang Dating hinete. Anong tinatakbo nyo? Kabayo rin po. Kabahay, sinasabayan nyo o sinasakyan? Sinasakyan po. Ayun, sinasakyan. Kala ko. Sinasakyan. Mahirap yung sabayan yun. Oo. Opo. Pangalan nyo? Angelo Yongson. Angelo Yongson po. Angelo. Angelo. Yan, tignan mo naman. Paano hindi mapapaniwala na hindi nakikinig ng radyo? Tignan mo, dalawa ang radyo. Nakasukbit sa katawan. Ginawang bag yung radyo Ano pangalan, Angelo? Ano pangalan ng kabayo mo dati? Oman Stroke po, ma'am. Tinan mo na. Oman Stroke. Black Bill. Ha? Black Bill. Dati pa po yun. Nananalo naman. Opo. So, pagka hinahataw mo yung kabayo, anong sinasabi mo? Hiya! Ya! Ya. Ya! Sige nga, halimbawa, Tigidig. Black. Ako yung kabayo, bilis atawin mo First ko. choice. Atawin mo ko. Ya! Ang hirap mag-usong kabayo. Hindi, parang, hindi ba si paring Ray? Hiya! Kaya lang, iba naman yung, hiya. Yan ang signature. Siya, Opo. ya! So pagkatapos, dahil nawala na yung karerahan dyan, ano na naging hanap buhay mo, Angelo? Prosecutor na po ng Carmona. Bali utility. Paano? Prosecutor? Ikaw ang prosecutor pala dito. Aba, tinan mo nga naman, Your Honor. Magandang umaga sa iyo, Your Honor. Prosecutor. Maraming salamat. Nagbabantay siya dito na multipurpose hall ng Carmona. Carmona. Barangay Carmona po. PRC. Oo, dahil sino paborito mo, Kuya Angelo, na announcer tuwing umaga sa DZRH? Anthony Tabera at Jerry Ba. Anthony Taberna, Jerry Baha. Sherwin, Pordos. bakit dala-dalawa yung radyo niyan? Sukbit na yan. Bakit dalawa ba radyo mo? Para po sulit. Para dalawa po yung pinakikinggan namin isa sa loob, isa sa labas. Ayun, kala ko Actually, para nung stereo dumapag din sa kaliwat may, kanan. Multipurpose hall ng Barangay Carmona. Ang lakas-lakas ang radyo. Ba? Madaling araw pa lang, kanina pang mula pang alas 5 ng madaling araw, nakatodo na yung volume. Tapos, yung isang radyo nandun pa sa kabilang kanto, sa kabilang side. Ayun, so, nasa loob yung kaya isa, pala. sa kalsada yung isa. Talaga nakaabang. Talagang yan ang Totoo po loyal yun. listener. Araw-araw po.
Dahil nasagot mo yung aming tanong, eto Kuya Angelo, meron kang 1,000 pieces. Maraming salamat po sa DCRH. Lalo-lalo na kay Jerry Anton, Jerry ba, kay 2x2, Jerry ba, Anthony Tavera. Ayan, okay. Okay. Pero eto na, kailangan masagot mo yung ating word of the day para makumpara yung ating medium component. Maganda sa ba. Ayun, maghanda. Dahil dyan ako ang ating word of the day, Prepare. meron kang medium component. Hatid sa atin ang Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka ring grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre bangong ka-bloom ang hatid sa atin ng Charm Popcorn Purple Eternity kapag ginamit sa ating mga anlawan. Kahit na umuulan, amoy 1,000 bulaklak gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity. At syempre ito pang pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt, mapapasayo. Maraming salamat po ulit. Kuya Angelo, ako at Jerry at Anthony, meron pang humabol dito na nanggaling ka. Saan ka ba galing? Makati Avenue po, sa Burgos, banda. Galing ka pang Burgos. Dahil nakatune in ka sa DZRH, sinanap mo yung DZRH Malakas. Kanina pa ang pagalis ko, kayo kanina sa Kasilawan. Ngayon, sa Carmona kayo, nakatutok po ako kanina pang umagang alas 3. Dahil dyan, meron ka rin 1,000 pieces. Pangalan mo? Michael Montero po, number 1 DCRH, number 1 pa ng DCRH. Pabuhay po kayong lahat. Michael, thank you, Michael. Sir Jerry, Sir Tunying. Salamat, Michael. Thank you. Thank you po. Maraming salamat at syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces. Lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Malakas promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Sinuwerte ang ating mga loyal listeners dyan sa parte na yan ng Makati. At syempre, yung mga taga-GSIS, kumbachero, yung mga yung mga workers, mga government workers at mga pensioners, meron din good news para sa kanila, di ba? Meron, kumbachero, napakalaking... Ano ba yan? Saan ka nakakita parang galit? Ano ba yan? Mas pinalawak kasi, kumbachero, at mas pinadali, mas pinalaki pa ang GSIS Balik Ginhawa 2. Aba, maganda yan ha. Ano ang pwedeng ma-avail ng mga miyembro at ng mga pensyonado? Pwede silang makatanggap ng refund na katumbas ng hanggang 6 na buwang loan amortization mula December 2025 hanggang May 2026. Aba, ayos ano. Paano naman yung mga may arrears na ang loan? Pwede pa rin mag-apply, kumbachero, basta hindi pa due and demandable yung loan. Kaya sa ating mga GSIS members and pensioners, samantalahin na ang pagkakataong ito. Mag-apply na sa GSIS Balik Ginhawa 2 gamit ng GSIS Touch App. Mas malaking ginhawa hatid ng GSIS para sa inyo. 7:28 ang ating oras. This time check is brought to you by Sa DZRH, pangunahing balita. 7:34. Tuloy ang mga pangunahing balita. Bahagyang humina at bumagal ang Typhoon Inday habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan sa layong 620 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin 150 kilometers per hour at pagbugsong 185 kph. Kumikilos ito sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 25 o 20 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands, northeastern portion ng mainland Cagayan. Nasa signal number 1 naman ang rest of Babuyan Islands, ilang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora at northern at central portion ng Catanduanes. Itinaas sa blue alert status ang Metro Manila habang patuloy na pinalalakas ng tropical storm Inday ang habagat na inasahang magdudulot ng malakas na ulan at posibleng pagbaha simula ngayong araw hanggang Sabado. Ayon sa Office of Civil Defense, nakaantabay na ang mga Emergency Operations Center at mga rescue team at kagamitan habang ang mga lokal na pamahalaan ang magpapasya kung
kailangan ng preemptive evacuation sa kanilang lugar. Nagbabala naman ng Pag-asa na posibleng makaranas ang Metro Manila at mga karatig lugar ng 50 to 100 millimeters na ulan, habang nagpaalala ang MMDA sa posibleng pagbaha sa mga mababang lugar. Sinuspindi naman ng Coast Guard ang biyahe ng maliliit na sasakyang pandagat sa ilang daungan sa Northern Cebu dahil sa maalong dagat at malalakas na hangin. Sa ibang balita, maaari nang i-monitor ng mga motorista ang kanilang No Contact Apprehension Policy o NCAP violations sa eGov PH Super App. Para ma-check ang traffic violations, kailangan lamang i-search sa eGov app ang NCAP feature at ilagay ang license plate ng sasakyan at i-upload ang ORCR. Makikita rito ang violation history kabilang ang petsa, oras, location at status ng traffic offense. Sinabi ni MMDA Chairman Roman Duartes, hindi na kailangan pang magtungo ng mga motorista sa kanilang tanggapan para magbayad ng multa dahil maaari na rin itong isettle via online. Teka muna, kasama na ba rito kung batsero yung mga camera ng LGU. ng mga LGU? Mukhang kakalift pa lang, kakadesisyon lang ng Supreme Court. Baka hindi pa. Baka to follow. To follow yun. Ngayong ito'y pinahintulutan na. Ka-message ko nga si Dodo kahapon eh. Dodo na. Kaya mukhang uulitin, i-re-relaunch. I-re-relaunch. Maganda ring ayusin talaga yung sistema dyan. At sana, kung sila, sync. Nakasync. Nakasync na. Paano kung lahat ng LGUs parang iisa lang ang yung mga violations, yung multa, pati multa. Yung multa. Presyo. Tapos nakalink din sa MMDA. Dapat ganon. Dapat ganon na maging sistema. At ang kagandahan alisin na nila yung stepping on the line ng mga violation. Yung mga simpleng walang kakwenta-kwentang violation, tanggalin na. Di ba? Saka kumbatsero, hindi ba yung kinukwento sa atin nila Dodo na to, nila Dudes sa mga probinsya din maganda. Meron dati niya sa Bataan. Sa Bataan. Yung sa highway doon na napakaluwag. Yes, at saka sa Kwens, kumbatsero, sa Bacolod. Bacolod, sa mga mauunlad na lunsod sa mga probinsya natin, meron na rin po, i-relaunch lang to kasi nagkaroon ng issue sa legality. Ang dapat mailagay dyan ng mga violation, kumbatsero, yung mga life-threatening violations. Hindi yung stepping on the baseline. Stepping on the line, parang hanap buhay lang yata pinagkakapirahan lang yung beating the red light, yun talagang delikado yun. Meron pa isa, kumbatsero, na dapat ay higpitan. Yung hindi pagrespeto sa pedestrian lane. Ayun, ako, importante yan. Marami po mga sabi nga ni Senator Tito Soto na tanga na driver, hindi naman abusado. Tanga lang talaga. Tanga lang talaga na hindi yata alam ang ibig sabihin ng pedestrian lane. May tumatawid na, abante pa. Kapag ka po pedestrian lane, ang natutunan natin, hindi po rolling stop. Talagang Full stop. Kapag kami nakatuntong na isang pedestrian sa pedestrian lane, ang dapat nating maging gawin bilang driver, full stop. Ayan. Sabi mo, nakago, hayaan mo na. At may tumatawid. May tao. May tao. Ganun ang pagpapahalaga sa buhay. Huwag na tayong makagulo. Ayan. Ano to? May bago? Bago yan Bago ba to? Bago ba to? Flash report ba yan? Flash report ba to? Sandali, Higi nga. Kompleto na ba? Kompleto na ba yung tinatype mo? Flash Report. Eto, ikaw na magbasa, kumbatsero, ng flash report. Ayusin ko lang yung kwelyo ko. Ako rin, ayusin ko rin. Samantala, ang DZRH number 1 na naman. Number 1 na naman sa pinakahuling survey ng Kantar Media sa quarter 2 survey ng Kantar Media. Yan lang naman. Nabanggit na naman namin. Flash Report. Siguro nung nakikinig sa atin, wala bang bago? Naman? Wala bang bago? Kayo naman, huwag naman kayo mayabang. Ay, thank you. Salamat po sa mga taga-subaybay, regular at mga loyal listeners and viewers ng DZRA.
Kayo po ang number 1. Yan, kayo talaga. Samantala, tapos ka na ba? Ako nga, Ikaw na. kala ko, uulit. Kinumpirma po ng Malacanang na wala na ibibigay na extension sa serbisyo ni Police Brigadier General Hansel Marantan, ang Regional Director ng Calabar Zone. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaari pa rin makatulong si Marantan sa ibang paraan kahit magretiro na siya. Naka-schedule magretiro ngayon si Marantan dahil birthday niya ngayon. Ay, happy birthday, General Hansel Marantan. Happy birthday. 56 ka na pala. Ba't mo hindi halata? Hindi halata. Una rito humirit si DILG Secretary John Vic Remulla sa Napolcom na palawigin na 1 taon ang serbisyo ni Marantan upang maipagpatuloy ang mga mahalagang operasyon ng kanyang pinangungunahan. Pwede ba yun? Ang alam natin na na-extend lang lagi ay Chief PNP. PNP Chief. Pero kapag hindi ka PNP Chief, wala pa yatang nangyari. Ano? Baka sinubukan nila sa ilalim ng bagong batas. Pero hindi raw. Malacanang mismo umayaw. Ang Malacanang si mismo. Si Auntie Claire Si mismo. Auntie Claire. Alam mo na si Auntie Claire. May narinig ako, Auntie Claire, ha? May narinig ako pero hindi ko muna sasabihin. May narinig ako. May narinig ako tungkol sa iyo, ha? Ikaw, ha? Ikaw, ha? Auntie Claire, ha? Alin, magaling sumayaw? Hindi. Iba. Bukod doon sa magaling sumayaw. Iba, kumbachero. Malamang, saka na. Samantala, bumaba ang presyo ng langis kahapon sa kabila ng panibagong pag-atake ng US sa Iran. Ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ay kasunod ng muling pagsipa nito noong Miyerkules matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump na ang tigil putukan sa pagitan ng Iraq at US ay tapos na. Sinabayan pa ito ng pagbawi ng Amerika sa pansamantalang sanctions waiver sa Iranian oil. Dahil dito muling lumagpas sa $80 per barrel ang halaga ng bariles ng Brent crude oil sa unang pagkakataon sa nakalipas na 2 linggo. Ngunit bumaba rin naman kahapon. Nakakambang tumaas ng 3 piso kada kilo ang presyo ng LPG sa susunod na linggo. Hindi dahil ibinalik na ng BIR ang koleksyon ng excise tax para sa LPG at kerosene. Ayon kay Regasco President Arnal T, lahat ng LPG deliveries mula noong Miyerkules ay pinatawa na muli ng buwis, ngunit magsisimula palang ipatupad ang taas presyo sa Lunes. Prepare for Typhoon Inday. Ito ang maikli at makahulugang pahayag ni Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, bago umalis sa Senado matapos makipag-usap kay Senate Secretary Renato Bantug Jr. Ang Typhoon Inday na ngayon ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at nagpapalakas sa habagat ang nagdadala ng mga pagulan sa malaking bahagi ng bansa. Kilala rin si VP Sara sa tawag na Inday Sara ng mga taong malalapit dito. Good morning, everyone. Good morning. Prepare for Typhoon Inday. What's the reason for your visit po? Let's just... Hindi na sumagot. Sa ilang ang message niya, prepare for Typhoon Inday. Kagad naman nilinaw ni Bantug na ang pagbisita ni Lopez sa Senado ay para lamang sa administrative and logistic matters ng impeachment trial. Sinabi ng Senate Secretary na tinalakay lamang nila ang mga alituntunin sa holding room, kabilang mga gamit na maaaring dalhin at kung ilang bisita ng defense panel ang maaaring manood sa session hall. Yun lang naman ang housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties. It was me meeting them more as a Secretary of the Senate to the Chief of Staff of the Office of the Vice President, rather than an impeachment court matter. Nothing about the case was discussed. Again, it was purely housekeeping, purely administrative. Tinawag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na katawa-tawa ang pag-aangkin ng ilang Chinese scholar sa Batanes na bahagi ng China sa pamamagitan ng Taiwan. Ginawa ni Teodoro ang pahayag matapos iulat na ilang akademiko sa China ang nagsabing ang Batanes ay bahagi ng Beijing. Ayon sa kalihim, walang anumang batayan ang nasabing pag-aangkin at posible itong bahagi ng mas malawak na plano ng China na palawakin ang impluensya nito sa rehiyon. Dagdag pa niya, nakakaalarma ang ganito mga pahayag dahil maaaring paniwalaan ito ng mga mamamayang Chino na anya ay biktima ng propaganda o brainwashing. May report ba si Edniel? Nakikita ko na dito sa Nakikita ko, ayun, nakaporma na, naka-ready na, Naka-ready na si Edniel. Aba, pumoporma ka na, Edniel, ha? Ayan, pumoporma ka, Edniel, ha? Parang ready sa ulan, eh. Ready, ha?
Ayun nga, magre-report nga pala. Eto na, tawagin na natin. RH52, dahil- Edniel Parosa. Kami, Edniel. Jerry at Anthony, patay itong isang babaeng angkas na motorsiklo matapos mahit and run ng isang SUV. Naku po, Inam. Yan sa Ortigas Avenue, sakop pa ng lungsod ng Mandaluyong ngayong Naku umaga po. ito ng Biyernes. Naku. Sa tapat lamang ito, Jerry at Anthony, ng Lasal Green Hills. Nangyari kaninang pasado alas 4 pa ng umaga. Batay sa paunang impormasyon mula sa mga pulis dito sa ground, ay naaresto din agad ng mga tauhan ng San Juan City Police dahil boundary ito ng Mandaluyong at San Juan. Naaresto ng San Juan City Police yung lalaking driver ng Land Cruiser, puting Land Cruiser, na tinangkang umiska po at pumasok doon sa compound ng Green Hills Shopping Center. Palibhasa, itong shopping center dito sa ilang metro lamang layo mula sa ating kinatatayuan ay may police station. Oo. Ay agad nasukol itong Mag-hit and run pa suspect. Tatakas pa siya, ha? Kasi. Tatakas. Nasa kustodiya, tatakas pa. At tinakasa niya itong crime scene. Tatakas pa, mabuti na lang at naharang ng mga nakataong polis dito. Ano yan, Edniel? Magkaangkas? Magkaangkas sa motor? Pagkaangkas, yung babae yung nasawi habang yung driver, yung pinaka-rider ay isinugod sa Pambihira naman kawawa naman yung ano yan, commuter, pasahero. Pasahero ba yung babae? mukhang hindi. Kung pagbabatayin natin yung helmet ang kanyang suot, dahil malalaman naman kung motorcycle taxi. Actually, isa yun doon sa mga i-describe ko. Nakikita pa dito sa crime scene, Jerry at Anthony, na parang kung ilarawan ba ng mga motorcycle rider, half-face helmet yung gamit. Hindi yung klase ng Hindi helmet full face. na sarado. Oo, yung buong mukha. Kung pagbibigyan lang tayo ng pagkakatabi sa mga nag-aalmusal ngayon, nakita rin natin na nakadapa yung babaeng biktima dito sa pinaka-pavement ng kalsada. Mga alas 7:23 lang, Jared Anthony, na umaga tuluyang ay inalis ng pulis itong mga labi o bangkay dito sa kalsada at dinala sa punerarya. Ba't naman ganun katagal? Mawalang galang pasado alas 4 yung aksidente. Alas 7 di mga 3 oras na nandidiyan. Hindi ba? Ano ba yun? Diniklara na nilang patay yung biktima dyan ng pulis? Gano'n na nga, Gerald Anthony. Actually, yung nakarating sa ating informasyon kanina bago tayo tungo rito ay patay na yung biktima noong mga pasado alas 5 ng umaga. Sino nagdeklara nun? Hindi ba dapat automatic kung may ambulansya man lang sanang dumating? Di ba? Ay, Mayroon tayo nabutan dito. Dapat may SOP dyan. Mayroon tayo nabutan dito, Jerry at Anthony, na mga ambulansya at eventually nga yung pinakasakyan ng punerarya punerarya na nag-effort. Pero yun nga, mga 7:23 na ng umaga. Kaya sa mga oras na ito, yung video na ating ipinalalabas ngayon ay more or less ganyan pa rin yung scenario sapagkat nakakordon pa rin yung dalawang lane nitong kalsada westbound direction kung galing ka sa may Ortigas flyover patungo doon sa Quezon City o New Manila area ay sarado pa rin o nakakordon pa rin sa mga oras na ito. Hindi naman nagdudulot ng super na pagbigat sa dali ng traffic. Palibhasa ay wala rin pasok dito sa San Juan City ngayong umaga. Inalis na yung bangkay pero yung motorsiklo, yung helmet at ilan pang mga bahagi ng ebidensya ay nandito pa rin sa crime scene. Tapat mismo ng Lasal Green Hills, dako pa ang lungsod ng Mandaluyong. Ulitin ko lamang, yung suspect na nahuli ng San Juan City Police ay kasado rin i-turnover ngayon din mismong umaga sa Mandaluyong City Police dahil sila may jurisdiction dito sa nabanggit na area. Yan ang latest mula rito sa Eastern NCR, makulim din mga panahon pero wala kaninang umaga o madaling araw, wala pang malakas sa pagulan kahit may bagyong Intay. Ako si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita.
Nga pala, kumbatsero, naalala mo? Naalala mo ba yung paalala ng PAGCOR na upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad po ng PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaari po i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at legit ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ho ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ang kay PAGCOR Chairman Al Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala ni Chairman na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa mga illegal gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Yun, napapansin mo rin ba, kumbatsero, na kahit na parang hindi ka naman, wala ka naman ginagawa, hindi ka naman nag-exercise, parang pagod na pagod ka pa rin. Trabaho, biyahe, puyat, stress, parang ubos agad ang energy natin araw-araw. At minsan kahit nakailang kape na ang nainom mo, parang kulang pa rin. Ay, oo, tama. Kaya nga, pagka ganon, makakatulong dyan ang Ultima. Ayan. Hindi lang po ito ordinaryong multivitamins. May halo itong minerals at Korean Panax Ginseng para tumulong suportahan ang energy at performance ng katawan. May B-complex, magnesium at iron para mas ready humarap sa mga gawain araw-araw. Kaya kung gusto mo na may extra support sa iyong active lifestyle, aba, Ultima, the power to do it. Available sa mga online shopping platforms at mga leading drugstores nationwide. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:52. Timang balak. Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Ay! Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, ho? Tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na. Tama-tama yan, sabi ni Kuya Elmer Ngo. Diba? Aba, Ngayong tayo ay nakakaranas ng mga pagulan. Tama-tama yan. Sabi naman ni Kuya Romel Sitin na nasa ASEA ngayon at nagmamasid-masid sa dalampasigan. Kung lumalaki ba ang alon, Kuya Romel, dahil ngayon po yung mataas ang presyo ng gasolina, mataas din ang demand sa electric vehicles gaya ng Cherry Tiggo REV. Ang Cherry Tiggo REV ay isang 7-seater plug-in hybrid electric vehicle o PHEV na nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter of gasoline equivalent matapos ang fuel eco run ay sinagawa ng Department of Energy noong 2025. Nauna po ang Tiggo REV sa mga sasakyan sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. Ang Tiggo REV ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric and hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers. Isang full tank at charge. Sawa ka na sa sasakyan, umaandar pa. Kaya, Sec Art Tugade, kumusta na po kayo? Pwede na kayo mag-test drive. Ito, 1,578,000. Maaari ka na makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV. Itong Cherry Tiggo REV. Ano pa hinihintay nyo? I-test drive na yan! Ingat-ingat po ho. Ngayon baka sabihin nyo, wala naman yan. Layo nga sa atin yan. Gusto nga ng mga magsasaka, umulan eh. Ayan. Kailangan ho natin ng tubig pero wag sobra-sobra naman. Tama. Sabi nga ni Sulaika Lopez, mag-ingat, mag-prepare kay Typhoon Inday. Yeah. Sabi naman ng House Prosecution, prepare din kay Typhoon Lorna. Sino kaya si Typhoon Lorna? Lorna T?
Lorna T. o Lorna K? Nako! Matindi yun. Matindi siya kaya ang Co-cross-examine? ano ba tawag doon? Tama ka kung Bachero. If he is a hostile witness, hostile witness yun ang kategorya. Siya ang magdidirect doon. Kaya nga eh. Direct na cross. Pinatawag ng prosecution na witness, pero pinatawag para idiin. Ang kanyang kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming Bayan, susunod na. DCRH Number 1! na naman. Bayan! Ang oras ay hatid sa